Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Karambola! Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa himpilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joy Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Marami nang Marami. nag-uuwian. Ay, Okay? maraming nang Kahit may pasok ngayon. nakauwi na. Paano? May pasok ngayon. Nag-absent na lang sila. Okay. Walang traffic kanina, by the way. Kahit na 31 is Is a working holiday pala. Oh. Sabi po na naiya, smooth daw ang kanilang expectation. Yan. Maniwala na kayo, please. Oo. Sa Manila International Airport Authority. Ang officer in charge po ngayon yan, si Brian Ko. Okay. Ang sabi niya ho, nakita nila mahigit sa almost 400,000. Ang pasahero from October 27 to October 29. Mahigit na 2,000 flights. 2 flights lang daw po ang na-cancel. Unfavorable weather condition. So, ang conclusion ni Mr. Ko, everything is going as planned. Okay. Naks. Maganda yan pag everything is going as planned. Smooth. Depends Smooth. on the plan. So, depends sa plan. Snafu. Diba? Snafu. Situation normal. Okay. All F up. So, marami daw po umuwi mga Pilipino ngayon at very smooth sa NAIA. Wow. Totoo ba yan? Ay, first time nagkaroon ng flight ng United Airlines ba? Direct flight Manila, US Manila. Nag-first flight na. Nag-first flight Then yung na. sinabi ng ambassador, si Mary Kay, dadami pa daw yan. Oo. Ganon? Mary Kay Carlson. Ambassador. Bakit? Ba't naman? Yes. Bayawan ko, kapalit ng EDCA. Di ba? First non-stop flight between San Francisco That's on and the Manila. Dumating po yan kahapon ng alas 5 na madaling araw. United Airlines. So, dati kasi across the Pacific, Philippine Airlines lang yan. United. Kopo nila. So, ngayon, ang UAL, United Airlines, meron na po silang direct flight, San Francisco, direct Manila. flights. Dati, Ano yan? That's a very profitable route. yeah. Oh. Yeah. So, may kalaban na ang PAL Balikbayan ngayon. sa- I think, ang makikinabag dyan, siyempre, yung mga pasahero. Ito, mayroon nagpadala sa akin ng ng resolution for a resilient whole of society, inclusive and environmentally sustainable province of Rizal. Tungkol sa pag-aayos diyan sa Masungit. Upper Marikina watershed. Masungit. Okay. Lahat diyan pumirma, ang dami pa Tiharibon, etc. etc. Uy, maganda yan. Tapos, maganda. Ito ang mga nakakapagtaka. Ang mga pumirma, ANIDI, President Teresa Marble Corporation. Quarrying yan, Estel Rebanos, Montalban Aggregate Producers Quarry. Association. Quarrying din yan. Quarry yan. Angelita Lee, President, Rapid City and Rapid City Quarry Operation. Ibig sabihin, di na sila magkakwari dyan. Hindi, Sana. responsible Ano sana? Responsible. Pwede Pare, sana. ito. Ikaw naman. Nailagay lahat yan, pati yung mga mayors. Ang wala dito yung masungi. Hindi sila inimbita. Aba, Sila ang dumalyang, hindi sinipita. Sila yung mga nagdadala doon. Para ma-diminish yung Oo. further. It's weird, ha? They're always Dapat being sila attacked. They're being attacked. Grabe. Always inconsistently. Dapat pumasok Ang na dyan daming si may gusto Secretary. ng... Hindi, siya. Ay, siya. nako, kasama pa Siya ang siya dyan. godfather nito. Oo. Ng programa Kasama na ito. pa siya dyan. Siya na yan, nasa picture. Di ba? Nandoon siya. Nagsalita pa siya tungkol dyan. Sino nagsalita? Anong kanya? Project Transformation. Sino? Si Oh, yung masungi nag-protect at saka
tingnan mo na, marami na silang nadidiscover ng yung mga endangered species na oo. flora and fauna natin in that area. Good luck i-turn over natin yan dun sa mga quarrying people. Yeah. Ano ba? Oh, Hindi naman kaya- napapaghalataan hindi kaya kung naka-extract ano. kasi ng commitment si Secretary May Yudo may Gonzaga. extraction, pero May Hindi, extraction. dun sa mga companies na yan to become more responsible, to institute sustainable practices in their quarry. anong sustainable sa quarrying? Hindi nga nila sinama Kinaubos natin yun. Paano yun? Hindi, ganito yung point dyan eh. Nung sinali mo sila dyan, you're recognizing them. Them. Correct. Hindi maganda. Di ba? Ba't mo isasali What the heck? You're recognizing them na Their operation. So ngayon, pag meron silang reklamo, you have to listen to them. Oo. Kailangan kasama Oo. sila sa agreement. Eh. Naging stakeholder pa sila ngayon. Stakeholder sila eh. Na pwede silang mag-demand to protect their rights. And then the number one organization that's been doing all of these things. All the protection, the ano, Echepuera. Sabi wala. Okay. Paano yun? How can you work this out? Parang may template. you can't. It's not, it's privatization. Ayun. Parang may template. Kaya nga, di ba? Gastusan. Pero in this case, you got a private group, an NGO, to add value to the area, and then you give it away to somebody else who will either destroy it or May mga destroy it LGU more. na Lahat ng LGU. LGUs. Baras, Tanay, etc. Grabe itong The mga to. community, ika nga, is Community except the one that's been doing all the work. Ang problema, hindi siya kasama dun sa protected area, yung hawak ng masungi. Okay. Diba, the Upper Marikina watershed doesn't include the portion na hawak ng masungi. Yun yung inaano. That's why it's so desired. Na ano ho yung Marikina watershed na yan, kailangan niyan ma-reforest. Kailangan matamnan uli ng mga puno. Ang isang big effort dyan, ang tinatanim po, yung mga giant bamboos. Indigenous ba yan? Endemic ba yan? Yes. Wow. Tapos may mga pines. Marami ka Yung makikita. green, di ba? Yung malaking green. Yung malalaki. Tapos ang lakas kumapit ng lupa. Lupa. Yung erosion, maiiwasan mo. Ginagamit nga natin. And then, at saka pinakamalakas daw sa water retention, ang bamboo. Science. Yes. Uy. We're using science now. Alam kaya ng DNR to? Science-based eh. Science-based. Yun Sa yung bamboo. actually we suggested that before dito sa sa banks ng Pasig River. Yes, dapat. Dapat kasi malakas siya kumapit na it prevents the erosion. And cash crop. Oo. Tapos Pwedeng pwede siyang i-harvest. i-harvest. Ang Kaya nga value eh. po niya, cash crop, tapos tutubo na lang siya mag-isa uli. Tuloy-tuloy. Oo. Kailangan natin yung mga bamboo, di ba? Oo. Malaki. Sa China, Chopsticks na lang eh. Sa China nga, plantations ang bamboo. 1 million hectares. Ganun. Oo. Oh, yes. Yeah. Kasi may fiber, mayroon ginagamit na para sa Pamit, pwede siyang textile, etc. Ganun. sustainable. Merong talking about watersheds. Ang isa daw pong malaking naninira ng watershed. Sabi ng University of the Philippines in Los Baños sa kanilang study, ang upland farming. Kasi na-encourage ang deforestation of the watershed. Yes. Of the So, watershed. marami raw pong watersheds sa atin, masama na ang lagay. Kasi, hindi na makahold ng tubig. Oo, tinanggal natin yung mga puno. Yan. And it's the upland farming. So, ang model dapat natin is sa Cordillera, Yes. yung rice terraces. Kaya nila yun. That's a sustainable closed ecosystem. Yung watershed nasa taas, puro puno yan dun sa taas. So yung water, tapos continuous yung tubig. So it irrigates the rice terraces. And then you have a pond at the bottom. Meron kang isda dyan. So may bigas ka, may tubig ka, may isda ka, tapos meron silang vegetable patch. Sustainable. Yeah. Ganyan. Lahat, kumpleto ka na. You have your problem protein para source, sa your mga fiber, ilang your urban grain. planners
Yeah. urban planning consultants ng mga real estate Yeah. company. That is a throwback, yung ganyang klaseng system. Troba! Hindi ka makapagpagawa ng infrastructure ng mga kalye, ng mga Let's talk housing about kalye. subdivisions. Let's talk about kalye. ng township, Lalo na dyan sa ano. Sa bundok, kailangan mo ba ng... Cordilleras? Eh, Do you dyan know nga what lang sa happened? La Mesa Daming, MWSs naglagay ng housing para sa mga Alam mo bang may nagmagaling? yun ang kanya ng kalokohan. Pinagpuputol yung nagmagaling, puno ah. doon sa watershed. Tapos ginawang housing. Oh, yan. Oh, gaya niyan. Ngayon, Ang lupit pag nun. nag-liquefy yung soil dyan, Tapos. may iiyak. Hindi sila. Kasi kumita na Kumita na sila. Well, Hindi. they're crying all the way to the bank. bank. Correct. So, Kagaya meron nung- pa, yung mga nagmamagaling dyan sa Cordilleras din. Yan, oh. Kailangan magdala tayo ng kalye dyan. Right. They built the roads right on the rice terraces. Tapos. Di naputol yung irrigation, patay lahat, everything down the road. Paano ka ngayon? Meron kang tourist road, wala kang tourist Wala, spot. turista. Ah. Tubig. So, ang galing, di ba? Ang gagaling mga Para rin yan planning yung na yan. ginagawa ng Rapid City. Puputulin mo kahoy, magkwakwari ka, tapos lalagyan mo ng subdivision. Resort. Ayan, maganda. Maganda yung view. Maganda yung view. Puro Tsaka resort. kawawa naman yung mga tao, wala mapupuntahang resort. Ah. Sabi po ng DENR, ang sagot dyan sa problema ng upland Land farming, farming. the government could not prevent these Nako. activities Much to We are losing the war. given the Losing prevailing the war na food naman, no? shortages. Nako, What? ginawa mong rason yon? Sabi ikaw ko na, naman, uy, nakahanap pa. Science-based kaya... Another reason to Kaya, import yan. That's another, upland farming practices are destructive to the environment. We do not propose reforestation, by the way. We propose importation. Ayan. Kasi po, hanap buhay daw yan. Pati importation. Kaya raw po walang magagawa ang government. Grabe. Grabe yun. Somehow we will just my try to balance. By the way, correction, Atty. Trixie, may reforestation component, I'm sure, yung mga quarrying companies. Pero ito yung reforestation na magtatanim sila, magse-selfie, then iwanan na, makakalimutan na lang kung ano yung tinanim nila doon. Di ba? Sabi po, hindi raw po madali yan. Yung balancing ng food at saka yung protection ng watershed. It's not so simple, sabi po. Kasi livelihood. Alam niyo ho, Because hindi pwedeng ganyan ang attitude Attitude natin. Actually- Kasi kumikita sila dyan, hindi natin pwedeng pigilin. Hindi, yung sinasabi nila sa atin is their terms of surrender. Yan yan. Kasi we're losing the war. Oo. Parang negotiation. Plastics naman yun. Ito, upland farming. We're also losing the war there. The upland farming. So, gumagawa na tayo ng terms of surrender. So, in a way, This is tama- under the white flag. Tama rin yung, an example, yung ginagawa nila dating Mayor Bengoy Yap and his family dun sa Okay. Oo. Tarlac. na, sara natin to. Sara natin. Walang, Yes. walang quarrying, walang mining, walang lahat. Let's do yung ecotourism na, at saka yung bamboo na sinasabi mo. Tapos Hindi, nagagalit yung mga pwede naman quarrying, wag lang sa... Napakabuti natin para tumawid sa kabila, sa may kapwa. Hindi. Sarado. Sarado yan. Alam mo, may mga identified naman na production areas. Yun You eh, don't yun have na to be nga. there, eh. Bakit sa watershed Bakit pa? sa watershed? Ang dami naman lugar na Galit pwedeng sa akin si Mayor Bengoy yung sinabi, i-quarry. paano yung build, pare? Ang build, may hangganan dapat. Hindi pwedeng puro Tama si Bengoy doon. Oo. Tama doon. Hindi, pwede naman kayo dyan sa tabi ng ilog. Oo. Oo. Ang dami dyan. Oo. Eh, ba't gusto nyo yun sa watershed? Oo. Ano yun? Oo nga Kasi eh. ron Eh, kasi wala silang kalaban doon. Yun ang gusto nila. Malaki kita nila. Di ba? Yung hinayupak, nilagyan ng sa mga iba, lalagyan ng kondo. May underground parking pa sila. Oo. Binutas yung bundok. Bundok. Eh di yun yung liquefaction na sinasabi nila. Pamatay yun. Papatay talaga. Mayayari yun. Buti pa sa tingnan mo yung Quezon, sa Mulanay. Oo. Yan, protected talaga yan. Kasi sinusuportahan ng mga mayor yung mga forest rangers. Yun. Community. Community, binabantayan Yan, nila mga talaga. barangay. Oo. Yung mga barangay na yan. Community-based. Community-based. But community-based Hindi yun. scenario-based. Yung signing din naman na ginawa niya. Oh, community-based na ito. Sabi mo, kasama yung mga LGU Kasama Saka yung mga community-based para mag-quarry. At saka yung quarry. Bahagi na ng community yung quarries. Yung quarrying companies. Galing. Mabigat. Pumunta ka ngayon doon sa area ng Rapid City. Yung sinasabi nilang Rapid City. Oo. Nung panahon, Secretary Simato,
Nilagyan na ng barbed wire yan kasi cease and desist na sila eh. Oo. Oh, Wala. wala, natanggal na yung wires. Tinanggal yung wire. Okay. Meron po mga kalye na mag-ingat kayo ngayong hanggang November, hanggang linggo. Nagsimula na dito sa Metro Manila, naghuhukay na po. Reblocking ang tawag dyan. Dami niyan. Okay? Tawag nito. Maghanap na lang kayo ng ibang kalsada. Nag-announce po ang MMDA kung sino-sino yan, kung saan niya mga kalye na yan. Okay? Tignan nyo na lang yung i-google nyo or what. Sa kung alin mga kalye yan. Pwede namin i-report pero marami ho eh. Sayang ang oras. Actually, For example, C5 Road, southbound lane. Kahatapat daw ng Shell in Pasig City. Malapit sa amin to. Malapit sa inyo yan. Hanggang Tapat ng Valle Verde. pa-south, pa-north. Southbound. southbound. Naku, hanggang Eastwood. In front ng Shell, ang reblocking. So, ang traffic ano pa niyan, tayo? bago ka makarating ng Shell, hanggang doon na sa lagpas na ng Kalayaan. Is EDSA southbound. Southbound. Lagpas na ng Kalayaan. Ang layo. Oh, southbound EDSA, Annapolis to Connecticut. Tapat po ng Aguinaldo. Southbound, Annapolis to Connecticut. Bago mag-Aguinaldo. No? Yeah, southbound EDSA, Malibay Bridge in Pasay. Yan mga yan. Rizal Avenue, EDSA, yan po mga reblocking. Bantayan nyo na mabuti yan. Kung hindi, sayang lang ang Malibay alam mo, gasolina. Tagal na yan. Alam mo, right before the inauguration Ng- ni BBM, there was a suggestion already. Kasi nga na, yung mga reblocking na yan, mga pira-piraso, sabi nila, ang ilang kilometro ba ang EDSA? 30? 40? Buuin mo yung 40 na malalaking contractors na mabibilis magtrabaho. Tigi-tigi isang kilometro sila. Trabahuin na nila sila. The same standard of workout. Tapusin na ninyo yan in 2 days. Oo. Kaya naman nila. May mga fast na curing ng mga Ngayon. pira-pirasuhin mo. Reblocking dito, reblocking doon. Hindi magkakatama. Hindi standardized yung gawa mo ng kalye. Di tapos. Tapos, hindi alam ng mga tao, ayan na. Yan na. Hindi na nang Tapos sa gabi, ba't hindi ka nagtrabaho ng gabi? Gawin mo na yon sa gabi. 40 contractors na tigi 1 kilometro, kayang-kaya nila yun. Correct. Sabay-sabay. Ano? Sabay-sabay. Oo, sabay-sabay. Overnight. Overnight lang yan. Okay, ayan, Ross Boulevard, yung mga major thoroughfares, C5, EDSA. Kayang-kaya, dapat nila yan. Tama. Approve na raw po ang application ng San Miguel at Ayala na magtaas ng toll diyan sa SLEX at saka sa MCX. Bakit lagi? Pa-announce lang ng kanilang, MCX? MCX. Importante yun kasi, Take over na ni Villar to. take over na yan. Wala ba tayong good news na hearing? Good news yun Good news! Okay, sige. Yun yung mula sa SLEX, exit ka na MCX. Kasi merong bagong batas ngayon na ginagawa tungkol sa private-public partnership. PPP. PPP. Amendment. Amendment. In a nutshell, ano ba yung pinaka-amendment na? To be fair, medyo, hopefully, Maayos it mitigates some of the worst. Yung mga take-over yan. kasi na ganyan. meron. Ang nangyayari ho kasi, sa sa PPP, hindi naman talaga nag-i-invest ang private sector. Ang nag-i-invest, government. Pag nag-invest na yung government, iti-take over ng private sector, sila mag-operate. Ano yun? Kaya hindi ako believe dun sa presidente mo dati. Tuntua siya dun sa PPP. Presidente ko? Oo. Si Noynoy. PowerPoint? Yeah. Power. Oh, proud na proud siya. This public-private partnership. Tapos Ito ang unang-una po yung MCX. Sa PPP. PPP noon. Pero bibili na raw ng bilyar yan. MCX balita sa, Universe. tubig sa bilyar. Oo.
Pwede mo nga dyan. Ano bang balita dyan sa tubig? Sa prime water. Doon sa prime water, kasi nagte-take over sila ng mga local water works. Okay. Okay. Oo. Sa iba-ibang parte Iba-ibang ng Pilipinas, probinsya. Local water district. Silang, Sila ang pinaka-aggressive dyan sa program na yan. Ah. Tapos, meron na itong amendment to the public-private partnership. Ang gusto nila exempted sa national standards at saka national workout ang local water works. bakit naman? Sila yung number. Hindi naman halata masyado. Makapira naman yun. Makapira. Except mo yan, local. Second, kasi Kasi local kami. mas madali, Bakit kami kasama sa national standards? mas madali kasing ano yan eh. At saka ang bagal ng national. Ayan. Ang daming kailangan gawin. Nako. Gayahin nila yung linyahan. Makukulit. Makukulit. Gayahin nila yung linyahan ng US pagka hindi sila pumipirma sa mga international standards. Kasi our standards are higher. Iyon. Ours is higher, ba't kami susunod Ba't dyan kayo sa susunod dyan sa national standard? Kami Why? nagsaset na Ah, standard. ganun ba mangyayari? Yeah. Susunod sila sa national standard. Oo. Saka processes. Ano ba national standard sa tubig? Kailangan pa. Yung Manila water, Notability. claiming na pwedeng inumin yung tubig nila. Basta hindi Up pa to now, pumapasok hanggang sa metro, bahay nyo. hanggang- Basta hindi pa pumapasok sa bahay nyo. Ng bahay. Naiinom yan. Bahay nyo yung madumi yung Oo. pipes eh. Madama yung Ay, bago yung bahay. Kahit bago yung bahay. Kayo kasi bumibili kayong substandard Standard na mga pipe. na PVC pipes. Oh. Kasalanan nyo. Sarbatukan yan. So yan ang work. Kailangan pag ikaw mayroong water concession o ikaw ang mag-operate, meron kang National source standard. ng bulk water. Yung piping maayos. No, okay? Tapos, kasama dyan ang sewerage. Pag nag-cover ka. Sobra naman yan. Paano naman kami kikita niyan? Ano namang klaseng Jonathan, standards yan? Ano namang klase yan? Hindi na kami kikita niyan. May mga targets. What? You mean May to mga say? targets. May mga targets. Kailangan we have to give public service? What? Yun yung standard nyo? Kailangan Since may- when kailangan natin pagsilbihan ang publiko? Oh, di ba? Nandito Hindi ka ko naman, pa sino man kumita. nagsusulat ng amendment na yan? Di na, Si JB. Buti na ay lang. si JB pala eh. Ayun Hindi siya pumayag doon sa operasyon na Nasalag niya. hindi, kailangan local, ganito, ganyan, yung standard. Meron lobby? Super. Super lobby? Labi. Buti nga. super Buti nga kayo may labi. hawak. Kung hindi. Ang balita nga, Isa lang naman yan, ang pwede mag-lobby dyan. Oo nga. Yung nandun sa ano nila. Prime water. Diretsuhin na natin. ang balita, Billiard group. ang balita nga, ang balita, Vice Chairman lang yata dyan si Senator JB. Oo, pero Ang balita, nasalag niya. na inaayos yung PPP, not only in water, but in other, pati mga transport, etc., etc. Ang chairman doon, si Bong Revilla. Pag nag-hearing, nagkakasakit. Dapat na sa... Nagkakasakit siya. Sakit. Sakitin. Sakitin. Ganyan ang mga action star eh. ano ba kayo? May pelikula? May pelikula. May nag-text dito, wala na raw matinong sewerage sa Bulacan, sabi ni Francis. Nako. Prime water. Tumas kasi. Very bright daw po kasi ang ginawa dyan, imbes na linisin yung mga sewer, ginawa, pinataas pa Oo. yung mga sewer. So, mas mataas na yung sewer kesa doon sa mga bahay. Pag umulan ngayon, imbes na maging daluyan yun, pumupunta doon sa bahay yung tubig. Yan yung thinking ng Napaka-bright. DPWH eh. Napaka-bright. DPWH yung ganyan mag-isip eh. Yung mga tatanungin mo, bakit nyo tinataasan yung mga kalye, yung mga bahay sa tabi yung gano'n? Para hindi daw bahain. Sabi ko, yung mga bahay ang binabaha. Para hindi bahain walang baha sa kalye. yung Walang baha sa mga kalye. sasakyan. Sasakyan. Kasi DPWH nga naman pala sila. Hindi naman sila housing eh. Hindi. Oo. So, ibang yung usapan ng housing. Oo. Sabi niya isang suggestion, ewan ko, anong tingin nyo rito, mga kasama? Yung daw mga executives ng mga water companies, papuntahin sa Malacanang at serban ng tubig na galing sa kanila. gripo. Gripo.
Meron silang corporate communications director para gawin yun. Hindi Hindi yung mga executives. sila yung Di ba ma-hospital. ininom na hospital? Paring Jess Matulis. And yet- that was bad The nerds experience. claiming na pwedeng inumin yung kanilang tubig. Kasi naman sa Tondo yun, dapat mamili ka rin ng lugar, ano? Hindi, concession area yun eh. Yeah. At the Sure. time na nag-emergency pipe laying ka, that's not the time to do that kind of PR stunt, diba? So, anyway, hanggang sa metro, then testingin. Tapos may sinishake yan eh. Pag nag-iba kulay blue. Oh, there is a chlorine residual. Yeah. Safe. LED. Hindi namin tinetest yun. Hindi tinetest yun. That's not Ibang part. test doon. That's not part of Chlorine lang. That's not part of the safety standards. Wala. Hindi. Oh, happy birthday nga pala. Kanino? Kay Ka Eduardo Manalo. Uy! Ng Ng Iglesia. Iglesia ni Cristo. Happy Oh, birthday happy po. birthday. Happy birthday po. Magbabalik kang karambola. Oras natin, 9:29 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik ang karambola, kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz sa Angeles. May press release po ang PCO, Presidential Communications Office. Bago tayo ma-depress. Bago tayo. Bakit? Sana. Hindi depressing to. Magko-congratulate muna ako. Kanino? Si Madam Flora Mel Joy Song, ano na siya? Teka. TESDA Partnership and Linkages Office Executive Director. Director 4. Yan. After election ban, makakaano na siya. Kapag oath na. Pero, bait Congratulations. nito. Mabait. Super bait. Sa Kailangan TESDA. na mababait sa TESDA. Ayan. And ang laking tulong kay DG. Hindi lang sa test na kailangan mababait. Alam mo, realistic tayo. Kulang yung mababait. Nauubusan. Marami pa rin mababait na Pilipino. Pero anyway, ang press Pero wala release, sila sa gobyerno. sa press release po ng PCO, tungkol sa patatas. Yeah. Ano ka? Wala. I'm Importante waiting. patatas. I'm waiting. What? Sige, ano? Tumaas po ang presyo ng patatas. No. Oo. What a shocker. Ang sabi po ng in a statement released by the PCO, yan po ang sabi ng report, wag daw kayong mag-alala. Dahil yan daw po ay temporary lang. Babalik din daw yan. Kasi daw ho, I'm still waiting for an intelligent sentence. teka muna. Okay, relax. sinasabi ko lang na nag-iintay. Sabi po ng PCO, kasi daw ho, tumaas ang presyo niyan dahil doon sa bagyo noong July and August. Yeah. So buong Pilipinas nadali ng bagyo ng July and August. Tumaas ang presyo ng patatas, pero babalik din daw yan, sabi ng PCO. Tanong, Sure. Ha? babalik. Babalik din yung, bababa din yung presyo. Kasi nga, dahil sa bagyo noong July and August. So, Kaya, parang provisional ang dating. buong Pilipinas kasi binagyo ng July and August. Kaya, Lahat binaha. La- Nalunod lahat ng patatas. parang ano to panahon ni Procopio. Ang lahat na sinisisi, climate change. Walang ya. Hindi nila pwedeng sisihin ng climate change ngayon dahil sa DENR. Science-based At climate change ang specialty ngayon. specialty. Hindi Yan ang pwede. main thrust. So, bagyo na lang. Bagyo daw po noong July and August. Yan yung problema pag iniwan mo yung mga ganyang statements dun sa hindi taga-DA. Ayaw siguro ng DA na sila yung Hindi, ang kino-quote ng PCO, ang DA. Oh, sure, pero bakit? Pero PCO nag-release. Okay. Yun ang hindi ko maintindihan kasi, ang sekretary ata ng Department of Agriculture, Was the president? ang presidente. Therefore, sila... May spokes ang DA. Tatlo sila. Sabi po, They got rid of their best one, by the way, Kinasuhan nila. binabasa ko lang yung statement Ano? nila. Trixie naman Hindi naman ako may kasalanan nito
Ikaw naman. Sorry naman. Dito. Walang iba. Hindi ko pwede pag... Nabasa Pag PCO ka, dapat binavalidate mo muna yung... I mean, Ah. trabaho nga naman nilang mag-troll ng mga good news sa bawat department Okay, ng gobyerno. Pero medyo validate mo ng konting research. Hindi, time. Eka, baka hindi yata tama to. Baka hindi... Sa akin pa rin, Joel, hindi ko kine-question yung ano ng PCO Kasi- na mag-release eh. Oo, Ang kine-question walang ko, yung dahilan nila bakit tumaas ang presyo ng patatas. Dahil sa bagyo. Sino maniniwala doon? Yun na Yun nga. ang tinatanong ko sa Hindi nga. inyo. Kung ikaw ang PCO, SEC, tatanong mo nga. Kung dahil sa bagyo, hindi lang patatas ang tataas ang presyo. Lahat po ng gulay. Kung dahil sa bagyo, sa bagyo. Baka inis. Bakit bukong, walang yung bagyo yan. Oo. Pinag-initan itong patatas. Hindi, they're spreading Yan out the lang. press release. Ha? Hindi, pero sa mga susunod na linggo, iba naman. Para naman mahaba-haba ang news Wala cycle, ba nagre-review ng kanilang statement Yun para na nga ang matanggal tinatanong yung mga ko. ganyang klase? Sila kayo taga-review Hindi na ng kayo taga-review statement. eh. Kaya nga. Kasi, Doon tayo nadali. stop spending all your time and resources, trolling the influencers. Sa dami ba naman ng pwedeng Pansinin doon niyo yung sabihin trabaho bakit niyo. tumataas dyan? Logistics problem. Kasi yung mga ani, hindi nadala sa mga Oo, palengke. yan ah. Yung bagyo. Kung bagyo po yan, lahat yan, mataas. Hindi kasi pwede yung logistics problem kasi baka may matamaan. Grab. Hindi naman natin, Grab. hindi natin gustong tirahin yung ano. Kaya all of the solutions Mahalata may- of the DA are on the May hindi gumagawa ng trabaho. farmers, ayuda. Babaan natin ang tariff, andun sa, magkabilang dulo. Pero yung mga warehouses, maliban dun sa mga raids ng mga kaibigan ninyo, tsaka yung mga logistics, diyan, it's not a problem that they should solve. Okay. So, Kaya yun ng yan. bagyo, hindi naman magpe-press release ang bagyo na hindi kami yan eh. Ayos na yan, hindi sasagot yan. Hindi kaya sumagot. Hindi sasagot yan. Dahil daw po sa bagyo. Pero, nag-i-import ba tayong patatas? Yes. Alam. Yeah. Meron? Yes. Idaho potatoes. Idaho potatoes, Yung mga mga kailangan ginagamit- babaan na rin ang tariff. Yung mga ginagamit sa mga McDonald's. Kasi may French ano fries, French fries. there's a certain size Yes, na nire-require na kailangan na mo ano. Pero hindi, yung fries na yan, process yan. Oo. Hindi yan yung kamukha nung talagang hihiwain mo yung patatas at lulutuin. Yan po, tuturawin mo na yung patatas. Imamash. Imamash. Tapos Ifo-form. ifo-form nila para pare-pareho na size. Yes. More or less, yeah. So, process yan. Naalala mo nung naubusan ng patatas, sabay hindi ka maka-order ng french fries sa McDo. McDo. Oh, there was a Sa time, di Jollibee. ba, na naubos? Tapos ihahain Hindi, sa kaya, kamote. actually, parang yung issue ng patatas, parang issue ng sugar. As far as itong mga users na ito are concerned. Sasabihin nila, hindi yan eh. Hindi pwedeng local sugar. Hindi pwede yung local sugar. A sugar kami. Ayun. Plus A kami eh. Bibigyan nyo sa amin yan. Bibigay nyo sa atin yan. Ano kami? Poor? Oo. Local. Ayaw namin yung sa inyo na AAA. Yan. A kami. A lang kami. Kayo. Gawin namin, magpapaano kami ng molasses, tapos dito namin mimil para ibabalik namin na A. Kasi yung molasses, walang tarif yun. Oo nga. Ayun. Ganyan din yung patatas. Yung patatas daw, problema. Pero ang onion and garlic, parang Jonat, stable. Hindi na bagyo yan. Still, I'm telling you. Exempted sa bagyo. Exempted. Para UP. exempt kami sa Sa finance. finals. Exempted sa bagyo. Walang yung buhay to. Minomonitor nyo pa kasi yan eh. Bakit ano bang, ano? Bakit kayo? Ang local onion, 120. Yun na nga lang ang trabaho, Kahapon, monitoring. napunta akong palengke. 120 nga ang sibuyas. 120. So, stable talaga ang sibuyas. Okay. Kabili nga na ano. Tagal kong hindi pumili eh. Onion soup. Okay. Sarap. Ang local white onion at red onion, pero ito imported eh. Kasi nakita ko, yung kanilang lagyan, yung orange. Mes. May mes. So, alam ko imported dyan eh. Hindi, yung mes na ginagamit na yun yung racking mes. Ha? Yung rack mes. Racknet na para sa flood control. Oo, nagamit na. Ano yan? Abay. Reusable. Reuse. Pale. Ilalagay doon sa
Maayos Kaya naman ini-import yung gano'n na kaya nilalagay sa mess yung mga onion na yan. Akala mo. Tapos imported. i-reuse yung I-reuse yun para sa rock. sa mess. Tapos sisingil ng budget. Sisingil ng budget. Grabe ang mga... Grabe yan. Walang tapon, ha? Walang tapon. Walang tapon. Magpa-plant shutdown sa Angat Dam, In the meantime, ayusin yan eh. Yung hydropower plant po. Pero yung tubig daw, yung... Tuloy-tuloy, yung irrigation. tayo. Tuloy-tuloy yun. Yung irrigation. Siyempre, Pero yung may hydroelectric, maintenance naman din. paano yan? Kukulangin tayo ng kuryente rito. Kukuha sila sa iba. Meron bang sapat na... Oo. Tanungin natin si Professor Popo. Kung meron Boss. makapagkukuhanan. Meron ba tayong pagkukunan ng reserve? Man lang. Ayan. Naayos na ba yung maintenance ng iba? Di ba Alam mo dati, nagpabid pare, na sila sa ano? Yun na nga yung palagi natin issue dati. Dati kaya pinapakiusapan nila palagi ang operator ng SWAL kasi 1,100 yun eh. Huwag muna kayo mag-maintenance. Sual Coal, Pangasinan. Oo, huwag muna kayo mag-maintenance kasi pag nag-maintenance kayo dyan, nawala yung 1,100. Mauubos na yan, tayo. Patay tayo dyan. Magba-brown out. Ang request ho ng presidente, ibinigay daw niya lahat ng hinihingi ng isang grupo. Ang request niya lang, walang brown out. Paano yan? Kung mag-brown out. Sira kayo ko sa presidente. Mr. President, hindi naman ho red eh. Yellow lang. Yellow lang. Alert. Ayun. Intermittent lang yan, sir. Hindi ito. Yellow alert. Orange. Wala. Orange. Light green. Apple green alert. Iba-ibang kulay din yan. Brown alert. Marami ibang kulay. Beige. Fuchsia alert. Dagdagan na natin na iba-ibang kulay. Light green, Ayan, light green. Apple green. Silver. beige. Avocado green alert. Ano. Gawin na natin talagang technicolor yung alerts. Kasi matagal na Yellow. sinasabi Aqua. ng experts pati, Ah. yung renewable na solar, Oo. Hindi hindi, pa. Hindi. Okay. problemado yan kasi ang dami mong kailang ayusin para ma-maintain mo yung balance. Oo. Kaya may solar ka, pero kailangan may battery ka rin. Yeah, Kasi yung store. battery. Saka, there's a study right now, okay. nasa dyan, yung Babalik natin renewable, sa zona yan. hindi daw, yung focus natin sa renewable, ayusin daw muna yung transmission, natin. Grid. Hindi, ganito. To be Ako, able, Zona 1. Problema Balik dyan. tayo sa Zona 1. Okay. Sabi ni Last year Presidente, yan, last year. ang dami to, sinabi si Presidente dyan. so that we can transition to a good mix. Yes. Good mix, hindi natin sinasabing 100% Total, na yes. ano. To renewables, we have to prepare. Isa dyan yung baterya. Okay. So in order for that to be sustainable, yung baterya, i-localize na natin yung production Production. niyan. Anyway, ang kailangan niyan nickel, of which we have plenty. And The we are biggest source of exporting. nickel. Correct. We Tayo. are exporting it raw. Or lang yung ine-export natin. Hindi ore, Walang lupa. lupa. Kasama yung nickel doon. Or na may lupa. Kasi ang hindi wala namang concentration yung nickel eh. Unlike gold, pag nakakita ka ng mother May load siya. load, makakababa, tatagal mo yung gold Correct. mismo. Ito hindi. Extraction siya. The whole from surface, the, lupa. Lupa eh. So, ang problema with that is walang gumalaw. Wala! Wala. Well, ang ating- hindi gumalaw ang DENR. Okay? Bakit? Number 1. DTI. Yun, Hindi Department- gumalaw ang DTI, DTI. sabi. Marami daw silang nakuhang investment. Oo, renewables. Pledges, eh. pledges yan. Walang Trillion. pirmahan yan. 1 trillion pesos. Hindi rin gumalaw ang DOE syempre nag-iintay yan ng baterya. So, WAI. Sabi kasi ng Nga pa theory rin ang tayo solusyon natin Ah. sa mataas na oil price ay electronic vehicle. Nakailangan pa rin ng fuel na ini-import pa rin natin. At nasaan yung electronic? Nilayo lang natin yung source, kumbaga. Nasaan yung electronic vehicle? Nag-iintay po ng charging stations. Ayun. We have a total of 2, by the way. Ma'am, That's 100% increase, ha? From one. Yes. please understand, ma'am. Oo. Itong mga existing na sources natin ng energy, mga diesel at lahat,
may life, ano pa yan eh. Yes. Pwede pa yan. Sayang eh. Sayang eh. Sayang. Hindi nga natin maayos yung coal importation natin gawin eh. natin ano yan eh, yung mga bunker fuel plants. Kailangan po gawin nating reserve. Oo. I-optimize so Sayang natin po yung eh. gamit, sayang. So, although to be fair, To be fair. ang DOE, nag-umpisa na sila ng mga renewables natin. Geothermal, bidding na ang 3 na geothermal plants. Okay. Tagal pa niyan, attorney. Nag-start 5 na years, sila minimum 5 nung mga studies sa nuclear energy. Tidal, Diba? mayroon kasi ng tidal eh. 10 years yan. Meron pa silang ina-establish nila yung mga microgrid systems. 20 years Wala, yan. hindi na tayo sa ano yung yung infrastructure that has to be started now but hasn't started will possibly be in place by wala na tayo masyadong problema sa energy 2040. Yun. 2040. Tama yun. Tama yung kanilang timeline. Correct. Tama yun. Sad but true. Walang Dali walang na lang yun. That's just around the corner. No, what I don't understand you, is there's a policy statement already. Ng presidente. Yes. Pero tagal pa din. Pero kumbaga we're not looking for faster solutions. Kasi totoo lang kung gusto natin, Kaya- bukas pwedeng umpisahan. Oh, eh. yes. So, May request to Secretary Lutilla. ano na yan? But, ayan. Pinirmahan ninyo yung 2,000 hectares na floating solar dyan sa Laguna. Laguna de Bay. In front of the President and the investors. May investor ito. Ano nangyari? Kinausap din ninyo yung Presidential Economic Advisor, Frederick Go. Ito na. Sinabihan ninyo silang lahat. Hanggang ngayon, walang ECC. Kasi ang gusto mangyari, hindi dun sa 2,000 hectares. Kailangan programmatic the whole lake. But, Ang ECC. pero i-burden mo yung isang investor. Wala na tayong lake. Programmatic, sabi ko nga, bakit mo kailangan pa yun? Na-desisyonan na dyan, may PISPEN, na-identify na yung mga areas dyan sa Laguna na pwede kang maglagay ng kung ano. At na-desisyonan din na ito palang areas na ito, pwede maglagay Solar. ng Kasi may gustong pumasok, pinapakarga yung cost ng ng study dun sa first investor. Ayun. Hindi nga. Sino yung first Parang investor? privatization lang yan eh. Ayun. Naku, kung science-based Sino you pa? would not Paborito countenance niya. such, mga ganung klaseng... Science-based na programmatic eh. Sabi nga ng Department of Energy. Programmatic. Diyan tayo papunta eh. hindi, imbis na makapagsimula itong isa, meron ka pang pinapapasok na iba, kaya lalong gumugulo, di ba? Bakit? The more the merrier. Tama yung timeline ni Trixie eh. 2040. 2040. Tama-tama, ano? 2040 to 2045. This is a Kailan lang? microcosm 17 siguro. years. Eric, huwag tayo magreklamo. 17 Bilis. years. So itong microcosm na mga iba pang nangyayari sigurong potential infrastructure Pinakamabagal yung investments. energy talaga. Energy Ito. kailangan eh. Ito ang workout. Away nga tungkol dun sa substation. Saan? Kung ano, kasi kailangan, pag nagtayo ka ng planta, halimbawa solar, Oo. kailangan malapit ka sa substation. Siyempre. Kasi Dapat. paano kayo, Kaplag minumura nila ngayon ng NGCP. Bakit wala Ba't substation? wala substation dito? Nabili na namin itong lupan to eh. Automatic yun. Pag bili namin ng lupa, Lupa. dapat magtayo kayo ng Substation. Hindi, mabalik tayo doon sa Laguna. Ano na estado nung... Oo. Nandun. Ang ganda nun Nandun sa Solar. Programmatic nga. Itinatapos nga yung ECC eh. Kailangan buong lake. Kasi kung sinabi mong programmatic, you're talking about the whole lake. The whole lake. You're not talking about one single area na kung Nandun saan- kayo lulugar nandun ng solar. Gusto nyo buong lake? I-ano nyo. Floating. ECC nyo. Kaya nga, ang ibig sabihin nun, ini-impose yung burden ng cost ng expanded na ECC. Hindi naman nila kailangan sa hindi project kailangan yun nila. sa project na yun. Yung and this happens a lot in other government agencies. Isasakay. Isasakay nila yung ibang mga requirements doon sa first investor.
Baka to bring down costs. Hindi. Bring down costs. You're just passing the You're cost. passing it. Kasi, after kung nagawa mo na, which is supposed to be ikaw yun, programmatic the whole DNR lake. yan. Pwede ka na pwede na maglagay dito ng peace pen, etc. Kasi tapos na lahat eh. Na-desisyonan mo na lahat. Nagawa mo na yung ECC ng buo. Nagawa na yun dati. Didesisyonan mo nga yan eh. Meron kang peace pen Tapos dyan. kaya pinagagawa ulit sa proponent. Proponent. Baka naman kailangan lang i-validate yung unang... Yun na nga. Yun ang issue. Kailangan i-validate. At magbabalidate itong Itong proponent. Na ang kanyang kailangan lang ay 2,000 out of the 30,000. Ibig sabihin, Wag na lang yung ganun kondisyonis ng ECC na napapaso pala yan, ano? Hindi. Hindi. Kasi wag na lang ganun. Parang yung gawin reclamation, nyo. di ba? Yung- Don't add burden to the proponent. Gawin nyo na lang. Patayin nyo na lang. Oo. Wag Para sabihin, madali hindi namin, faster. hindi ka namin Patayin na kailangan. yung project na yan. Wala na yan. Oo. Bahala na lang yung mga Buti sana if it stops there. O sige, Hindi. pag nakakomply, let's say na, mabait yung may malalim ang bulsa, nakakomply. Oo. Ay! Kulang Kailangan Kulang. Nakakaisip pa. Yan. Naku. Tapos, pag let's say, malalim talaga bulsa mo, nabigay mo lahat yun. Meron kasing ibang interesado dito. Ano bang gagawin natin doon? Oo, kailangan ata bidding to eh. Oh, yeah. Kung hindi O, na yung nagbigay lang. nagkamali kami. Dapat pala hindi 2,000 hectares ka. 1,000 ka lang. Yan. Yung kasi yung 1,000 bibigay namin dito kay Nawala namang ginastos. dito sa nagpapatakbo ng Prime Water. Yan. Kasi otherwise, wala kaming sweldo next year. Oy, yung mga bebiyahe po ng North, galing na Metro Manila, ngayong Undas. Ang sabi po ng TRB, kailangan cashless. Sa Para- NLEX. Sa NLEX. SCTEX. Para maiwasan po ang delay, ang mahabang pila dyan sa mga toll booth. Tatlo yan. NLEX, SCTEX, TIPLEX. Panorte. Oh. Kailangan ng RFID. Maglagay na kayo. Kumuha na kayo. Sabi po ng TRB, yung mga walang RFID, Walang cash lane? Wala na. Oh. may i-direct daw po sila sa ibang lugar pag kayo walang sticker, at doon, lalagyan kayo ng sticker. Sigurado mahaba pila. Nakaba pila ron. Mabuti pa, kumuha na lang kayo, madali namang gumawa. Luludan ng Gcash yan. Oh, naluludan. Lahat ng sasakyan ko, nilagyan ko ng ganyan. Yung load nila. Tsaka maganda niyan, pwede ka mag-load sa Shopee, pwede ka mag-load sa, sa 7-Eleven, Gcash, Gcash. sa mga gasolinahan. Hindi na kailangan ng Grab dyan. Sana ayusin din nila sa mga bangko para meron ng automatic na i-click mo na lang dun sa e-banking mo. Okay. Load. Yan. Pwede ka So, mag-load ng nagbigay daw cellphone. po ng training ang toll regulator, TRB, sa mga operator ng RFID. Wow, sila pala nagbibigay ng training. Sila? Sila daw. Yung, So, may mga participating... Hindi ko maintindihan itong announcement na to. Akala ko bang walang toll? Walang cash? Meron mga non-participating toll plazas. Would continue to collect cash lanes. Ay, di pwede pa rin pala. Hindi Ano nga. ibig sabihin, non-participating? Non-participating. Ano ibig mo sabihin dyan? TRB, akala ko bang cashless? Sino ba nag-release? Di ba si Paring Cashless Julius payment yan? only, motorist. Si Paring Julius. Si Julius nga yan. Julius. Yun na. so, Agad na ni yeah. Julius. Siya pagulo ka. Parang ang Ang sinasabi. gulo mo eh. Julius Kayong naman. mga car owners, Person ng lahat TRB. kayo dapat may RFID. Oh, okay. Pero may mga toll plaza, pwedeng cash. Non-participating. Paano ka makakapasok? Halimbawa, just, ano yung bukawin Yung first, ba? ano, Kailangan basahin agad yung RFID mo. babayad kayong first, So, first leg. kahit hindi nagpa-participate yung mga ibang toll plaza do sa labas, it doesn't matter. Di ba? Kailangan pa rin cashless kayo. Hindi nyo na kailangan sinabi yung mga,
baka papasok. Papasok ka, halimbawa ng Mexico, hindi kasama. Halimbawa lang, Sa mga specific exits, sinasabi mo. mga toll plaza. Ako, di ang haba dun. Patay ka doon. Patay ka doon. Pinakamaganda RFID. Nakatukot yung paikot pag Ang gulo nito. Although mag-i-increase na rin ho ng Okay. ang MCX at saka na-approve na raw at saka SLEX. Hindi ka Mga hindi ka malulubak pag dumaan ka ron. Sa, Makinis. sa MCX. Siguro. Huwag ka pipikit. Kasi tapos na. Maiksi-iksi nun eh. Baka kaya parang minamali ni Parin Chilius yung yung kanyang statement. Kasi sabi niya, kailangan natin increase. We need a communications guy. Atenda. Okay. Yeah. Sa DRB. Hindi na. Sila na lang. Sila yun eh. May interesting na kwento Alam nyo ba, may snatcher ng telepono? Na-snatcher siya ng telepono na ginawa niya para makabawi doon sa nang snatch. Kinuha niya, ninakaw niya yung motorsiklo. Nung Tawang-tawa sino ba yung nagkapresenta ng pulis? So, Pigil yung tawa niya. cheering squad doon sa social media. Yan nagawan siya ng cellphone. So, ninakaw niya yung motorsiklo. Cheering squad sa buti nga sa'yo. Sabi. Tawa ng tawa yung police, si Colonel Jaime Santos. Pero later on, voluntarily, sinorender niya raw. Yung motorsiklo pa rin. Kasi mamahalin ata yung cellphone 10,000 pesos worth. So sabi ng police, pambihirang kaso po ito. Dahil sa... Talagang pambihirang kaso yan. by the way, Posted para sa Facebook. pinost ko sa Facebook. TikTok daw. Ano ba nangyari? Sa Pilipinas ba yan? Dito. Meron kasi na Akala ko sa... meron kasi Las mga Piñas nag-viral sa TikTok na ganyan. Merong mga snatchers, parang riding in tandem Tandem. sila. Tapos inano na nila, tinigilan nila, babae. Sinatchan nila ng Telepono. bag na una tumakbo, sinatchan nila ng bag. So, nakuha nila yung bag. Yung babae naman, patakbo dun sa motor. Kinuha yung motor. Mas mahal yung motor. Ganon yung ginawa ni Guy. Magaling, di ba? So, sino dyan yung gusto mag-ban ng TikTok? Aber? Meron. So, sino? Si Secretary Anyo yata. Yeah. Dahil galing sa Si China Jonathan. yung app na yan. Si John Alaya. Jonathan Malaya. Si Jonathan Malaya. Siya nagsasalita. Siya yung nag-ano. Jonathan. Kasi daw, pagka nakita nila, nagkakalat daw ng fake news tungkol sa So, China. sino sa merong TikTok. kaso nito? Ay, ang Yung man. nakagaw ng telepono o yung nagnakaw ng motor? Yung telepono na, yun yung parang self-defense Ako, i-argue ko. Self-defense I had to get away from the snatchers. Baka ang susunod dyan, saksakin na ako. Ayan. Galing talaga. Tama. Malapit ka nang bumilib sa akin. Malapit na, Sure ako malapit dyan. na. Kailangan Yan marunong ka yung, mag yung tungkol sa... Hindi, tsaka sinoli yung motor eh. Sinole, Tsaka Sinoli ba nande, yung cellphone? nag-report siya sa pulis. nag-report siya sa Siya yung pulis. pumunta sa pulis, dala niya yung motor. May ebidensya siya. Matitrace yung motor ngayon. Kung ninakaw yan, isosoli pa yung motor sa He didn't try to get it for himself. So, kinuha niya, pero it wasn't for that Yung purpose. snatch, iniwan naman niya ang motor niya, gano'n? Hindi kasi nilayo they got off. Yes. So, tumakbo siya. Iniwan niya yung Para mag-snatch. Para yung mag-snatch. snatchan. Mali naman yata siya. Alam ko ini-snatch. Hindi, mahirap ha. Mahirap. Ay, puta, tutumbang ka nun. Wala ka sa bala. Tutumbang ka nun. Bumaba siya ng motor, in-snatch niya yung cellphone. Ginawa nung may-ari ng cellphone, ganun, cellphone lang. Akin na yung motor. Cellphone Mali na. naman siya. Pero yung tungkol sa banda TikTok, Oo. sana lang wag magsalita yung mga hindi naman dapat. Nagsasalita. Uy, nag-post Kasi si nagkakataon niya na nag-post si yung mga paring quote Jonathan eh. Malaya, kaibigan Jonathan? natin yan. Trabaho lang daw yan. Ganyan talaga. Yeah. Yeah, we It's get to do that. that. Trabaho din namin to be critical of that kind of action. Ibaban mo TikTok. Relax lang. Love natin si Jonathan. I've known him for a long time. But I disagree with this action. So,
So Parang maraming Tariela yan eh. Ay, Tumigil. Tariela, ibang level. Tumigil na. Jonathan, at yung kaibigan namin si Oh. Atty. Melanie, yung asawa Oh, dyan. yan. Super bait. sa Paranaque, LG. Kaibigan Maraming natin. salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Ang tabayanan, susunod na programang Ronda Pilipinas with Sir Dunasino. 55 days na lang bago 55 magpas. days? Oh. On behalf of Malalasahan ko na yung ham from... na napakamahal. Okay. Okay. On behalf of Conrad Manal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, we'll see you tomorrow. May karambola po tayo. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.